Okay, eto na. Isa-isayin na natin mga kasolar. Unahin na po natin yung pinaka-basic na setup na ginagawa ng ating mga kasolar. Yung tinatawag nilang off-grid setup. Okay. So yung off-grid setup mga kasolar, yung solar panel na tumatakbo papuntang bubong, papaba dito sa charge controller at pupunta siya sa battery. Ito yung battery niya. Meron tayong 4 na 50Ah 12 volts na nakaparallel. At ito nakakonect ang aking inverter na 1 kilowatt na SNAT inverter. Ito ang pinapatakbo lang nito mga kasolar, yung mga lahat ng ilaw sa bahay at yung refrigerator na under 24/7 yan. Inverter type na refrigerator. Okay, kayang-kaya po niyan na ilawin at panda rin ang refrigerator. Magdamag yan mga kasolar. Yun ang pinaka basic na setup, yung off-grid na tinatawag. Ito medyo na ng konti ito, hindi pa naman sobrang advanced, pero gagamit na po tayo ng MPPT charge controller. Hindi na yung mga typical na PWM. Kapag PWM okay lang kapag ilaw-ilaw, pero iba rin kasi ang advantage ng MPPT charge controller. Okay. So, meron po tayong dalawang rito, setup na off-grid setup. Ang isa, ito medyo may kalakihan ng konti ito. Kumpara dito sa aking 1 kilowatt na inverter, ang ginamit na po natin na inverter dito is still SNAT, pero 3 kilowatt na po yan. At hindi na siya 12 volt system, 48 volts na po yan. So dahil 48 volts to, kailangan ibagay mo yung charge controller at yung mga battery na dapat 48 din. Tulad kanina, dahil 12 volt system itong aking charge controller, 12 volts ang battery na nakaparallel at 12 volts din ang aking inverter. Okay, so balik po tayo dito sa 48 volts na still off-grid pa rin to. Ayan, tulad nito, meron siyang charge controller na 48 volts na po yan, 60 amps. Okay, SRNE din po yan kamukha nito, pero ibang version lang. Okay, meron pang isang SRNE na mas maganda, pero ito okay na po para sa akin. Kasi ang gustong-gusto ko kasi meron siyang permanent light at nakakaikot siya. Naiikot niyo yung mga display. Halimbawa, yan, 0 AH, tapos pupunta dito siya sa 15, 46 degrees Celsius. Umiikot po yan kung may error code. Yeah. 48 volts po yan from solar to charge controller na 60 amps. Pupunta po yan sa battery. Ito yung medyo malupit ng konti mga ka-solar. Gamit po tayo ng 48 volts na lithium battery. Tulad nito, mga 12 volts, pero lithium po yan, hindi po yan lead acid. Ito 48 volts, meron po rin tayong naka-parallel na 48 volts na 50Ah, 48 volts na 50Ah, at isang naka-parallel din na 100Ah po yan na 50Ah. Yan, ito yung pinakamakunat. Itong mga lead acid na to, makunat po yan. Ang pinapatakbo po pala nito is yung aircon lang sa taas na ginagamit namin magdamag. From 8 PM to hanggang umaga na po yan, hanggang 8 to 10 AM ng umaga. So almost 12 hours pong gagana yan sa magdamag. Ayan. So ito po, pure off-grid po yan. Ito yung charge controller. Tapos i-charge na yung mga batteries ko. Ito 48 volts. Tapos itong mga batteries nakakonect dyan yung ating inverter na 48 volts na SNAT. Okay. Tapos ito, nakaano na po yan dun sa aircon sa taas. Okay. Yun po ang unang setup ng aking solar na tinatawag nilang off-grid. Off-grid. Yung pangalawang klase po ng setup naman, yung pangalawa na tayo is yung tinatawag nilang grid tie inverter. Ito naman po yung naka-install dito sa gitna ko. Yan, kung mapapansin niyo po, meron tayong Solis na inverter dito. Inverter po to, grid tie inverter. Ayan, skip po natin para makita. Ayan, sa lukuyan po siya nakaka-harvest ng hindi masyadong maaraw, walang masyadong araw. Ayan, 360 to 430 lang. Usually umabot ng 1 kilowatt po yan, 1,900, ganyan. Pag medyo maaraw. Ngayon wala po masyadong araw. 11:27 AM. Ayun, January 8, 2024. Ito naman po, yung grid tie, ito yung pinaka murang setup ng solar. Kasi ito po, ang purpose lang po nito is parang power saver. Nakakasave lang po tayo ng kuryente kapag gagamit po tayo nito. Ang basic concept lang po nito is ganito.
may solar panel na nasa bubong. Magko-connect siya dito. Ayan po yung connection niya, positive and negative. At itong output niya is nakakonect lang po yan sa grid. Kaya tinawag po nilang grid tie or on grid kasi nakakonect po tayo sa grid. Dependent po to sa grid. Hindi po yan gumagamit ng batteries. Kapag walang power po, useless ito. Hindi po siya aandar. Once na nag-shutdown po yung kuryente natin sa grid, automatic po yan, mag-e-error yan. Tapos kapag nagka-kuryente ulit, magko-continue po yan. Magkaano lang siya ng konting delay, tapos mag-operation na po yan. Mag-green na po yung power LED at saka yung operation na green. Mawawala na yung error once na nagka-power. At kapag gabi na po yan, mawawala na yan, mamamatay na kasi wala ng araw. Wala na siyang charging. Actually, di siya nag-charge. Kino-convert niya yung sa ano po kasi sa grid tie, kino-convert niya yung power na nakukuha sa solar panel at pinapasok niya sa grid para magamit po natin yon, para magamit. Ngayon medyo mahaba-haba pang explanation sa grid. Meron po tayong explanation or topic or video dyan. Pakipanood na lang po. Basta po ito, ang ginagawa, pinapasok yung kuryente na generate from solar sa grid para magamit natin at pwede natin gamitin yon at mag-apply po ng net metering. Medyo mabusisi po yung mahaba-habang mga diskusyonan yon. Meron po tayong topic naman na dyan. Pakipanood na lang po. So yan po ang basic na ano ng grid tie. Actually, dalawa po ang grid tie ko. Kaya lang nasa loop po yung isang 3 kilowatt. 3 kilowatt po ang nakasaksak doon. Okay. Pero ang nakalagay na solar ko po doon, kinuntihan ko na lang. 3 kilowatt ang inverter, ang grid tie inverter, pero nasa 1 kilowatt lang po yung solar panel na naka-install doon. Pwede naman po yun. Kahit na 1 kilowatt lang ang solar mo, basta hindi lalampas po yung capacity ng solar panel mo dun sa capacity ng inverter mo. Ulitin ko po. Ang solar panel po dapat hindi tataas sa capacity nito. Halimbawa, ito 1 kilowatt, huwag nyo pong lagyan ng 1,500, 2,000 watts ang solar panel kasi hindi na kayang handle nito. Since ito 1,000 watts, pwede naman po lagyan hanggang 1,200 kasi hindi naman po lahat ng 1,200 na yun, lahat ang papasok yan. May losses po yan. Halimbawa sa 1,200 na solar panel, mga 1,950, ganyan lang po ang papasok dyan. Okay, so malinaw po tayo dun. Ngayon, ito na po, yung pinaka-last na setup natin na isang klaseng solar setup, yung tinatawag nilang hybrid. Ito po yun, yung nasa taas. Ito medyo mumurahin na ano lang po to. Ito po yung tatak niya is Muri. Muri, 48 volts, 3 kilowatt inverter. May mga mamahalin na inverter na magaganda po tulad ng DEI, may Solis na bago na hybrid na rin, pero for starter, for ano, okay na po sa akin to. Ito naman, ang pinapaandar po nito ay yung aircon sa baba po. Ginagamit ko lang po to kapag gabi, kasi kapag gabi, pag umaga kasi yung aircon po, ginagamit ko pala yon. Sinasabay ko lang dito sa mga grid tie ko kasi dito lang kukuha ng power yung aking aircon. Ito at saka isang 3 kilowatt ko. So dito, pag gabi naman, dahil wala ng araw, yung naipon ko from sa mga off-grid ko na inverter, ayan, sa mga battery na stock na power, ito yung hybrid, ito yung kanyang battery. Yan po, ginagamit ko kapag gabi. Okay, so, balik po tayo sa hybrid. So, ang hybrid po, parang pinagsama po yung, kaya tinawag pong hybrid dyan, kumbaga, para siyang off-grid na meron ng charge controller and inverter. Pinagsama po yan, yung dalawang yan, yung SCC or solar charge controller at yung inverter, at ginawa nilang isa. Ito na po yun. Itong hybrid po, magkasama na po dyan yung charge controller at yung inverter. Pinagsama po yan at yan po yung tinatawag nilang hybrid ngayon. Marami pong features ang hybrid, marami setup, marami siyang settings, lalo na yung mga bago ngayon, mga DEI, super ganda, pero medyo may kamahalan. Ito, ang presyo po niyan, kay Sir Falcon Tang po yan, kay Nara, sa Nara Street, sa may Tondo. Malapit po yan sa Tutuban Mall. Makikita nyo naman po sa Facebook si Falcon Tang. Search nyo lang po.
Yan, nakuha ko lang po yan, hindi ako nagkakamali, nasa 15, 14, hindi ako nagkakamali, nasa ganun lang po yun. Kumpara sa day na 5 kilowatt, nasa 50 plus, 55 yata, 55,000. Ito nasa 13 lang. So okay na okay po yan. Kung na-try ko na ho, yung isang aircon, actually dalawang aircon, okay pagsabay. Pero minsan, ang pinaka-maximum na nakita ko nag-shutdown siya, nag-protect na siya is isang aircon, isang water heater, yung pangkulo ng tubig, at yun, hindi ko na malayo na naka-solar pala, yung isang air fryer. Sobrang lakas po. Nag-ano po yan, nag-trip na yung breaker sa sobrang lakas. Hindi na po kinaya ni ano. Actually, di mo masisira. May feature po siya na automatic na mag-shutdown po yan. Kaya, at itong mga breaker magti-trigger na yan, magti-trip po yan, mamamatay na. Di po siya masisira. Meron po siyang safety feature na gano'n na automatic shutdown kapag masyadong mataas na yung amps na pumapasok sa kanya. Yung hindi na niya kaya, yung limit na 3 kilowatt. Kasi imagine, ang aircon nasa 500 watts. Yung pang-init ng tubig nasa 600 to 700 watts. Magkano yung 1.1? 1.1 or 1.2 kung tapos yung air fryer nasa 2,000 plus watts yata yun. Kaya lumampas po yan ng 3,000 watts. Mainit na ano na po. Sobrang taas na ng ano sa sobrang capacity. At ito po, ano pala to? Yung charging ano nito, yung charging system po niya is MPPT na, at yung inverter po niya is pure sine wave. Parang ito na po yon. Tulad nito is MPPT na nakalagay na doon, at itong inverter natin na pure sine wave, toroidal din po yan. Meron kasing dalawang klaseng pure sine wave. Meron tayong low frequency and high frequency. Yung ito mga low frequency, pag low frequency ito yung malalaki ang transformer, mga toroidal na tinatawag. Malalaki po yung transformer niya. Hindi tulad ng mga inverter na tulad ng mga ganito. Ito medyo nasa stock pa lang to. Yan. Ano lang po yan, high frequency yan. Maliliit lang po yung mga transformer niya. Kahit nasabihin mo 1 kilowatt, napakaliit lang po kumpara dito sa 3 kilowatt na, ay 1 kilowatt na yan. Halos kalahati lang yung mga size ng mga high frequency kumpara sa low frequency. May discussion din po tayo dyan sa mga, pakipanood na lang po yung mga video. Ayan, so yun lang po mga kasolar. Ito palang setup kong to mga kasolar, gumagana na to, matagal na po to. Siguro, mula nang lumipat ako dito sa bahay, 2019, 2020, 2024. Ayan, almost 5 years na po. 5 years na this year. Itong setup na to, ayan, still working. Lalo na ito yung pinakaunang mga batteries ko. Ito 12 volts, napakatibay. Lithium po yan. 12 volts, 50 Ah. Dati 5 yan, kaya lang kinuha ko yung isa doon sa farm. Meron akong konting hybrid na 1 kilowatt, 12 volts. Yun ang ginamit kong battery para sa pump. Nandun na rin po sa video yan. Makikita nyo sa lahat ng videos ko. Makikita nyo yung isang video ko about okay, yun lang po mga solar. Thank you. Kung ano po, pa-subscribe na lang po kung di pa po kayo nakasubscribe, at paki-hit na rin po ang like kung nagustuhan nyo ang video na to. Kung meron pong mga katanungan, ano nyo lang po dun sa comment section. Ayan, try po natin sasagutin sa ano natin, sa kayang, sa abot ng ating makakaya dun sa mga tanong nyo. Okay. Maraming salamat po mga kasolar. Pa-subscribe na lang po para lalo tayong ganahan sa pag-share ng ating mga solar. Thank you and more power sa ating lahat. God bless.